si Tariela naman po. Sa tuwing ganito ang ginagawa natin, sagot ng sagot po ang Chinese Embassy. So wala na pong katapusan na pag-iringan at pasaringan na po ito, Mr. President. Ito po bang, tagal ng pagpapatutsadahan na to, Mr. President? Nakakahuli po ba tayo kahit na ilang kilong galunggong lang sa West Philippine Sea? Bumababa po ba ang presyo ng bilihin ng dahil sa patutsadahan na ito? Ito po ba'y makakatulong sa atin? Kagaya po ng pinost ko kanina, yung po bang nasusunog na gusali? Para mapatay mo yun, sasabuyan mo ba ng gasolina? O bobombahin mo ng tubig na malamig, Mr. President? Ito lamang po ang pinakapunto rito eh. Mr. President, wala po akong ginagawa para depensahan ang China. Ang ginagawa ko po para magkaisa tayo, hanapin natin ang talagang paraan, paano natin lalong palakasin ang paninindigan na to. At magsimula tayo. Sana po, maitala natin sa lalong madaling panahon yung mapa ng West Philippine Sea. At magkaisa tayo ngayon. Ipilit natin yun. Pero kung wala pa po yun, yun nga po, puro ang tinatawag po natin ay megaphone diplomacy na hindi po nakakatulong kahit paano natin kwentahin, Mr. President. Magbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Narinig nyo po yung pambungad na video natin mga kababayan tungkol dito sa part 2 ng ginawang talakayan, pagtatalo ukol dito sa ating soberanya, partikular dyan sa exclusive economic zone at sa West Philippine Sea mga kababayan. Opo, dito mga kababayan matagal po itong pagtatalong ito mga kababayan at lalong nagkainitan itong si Senator Rodante Marcoleta at saka si Senator Kilala niyo po yung Senator na sinasabi ko. Yung laging pagka nagsasalita yon, ganito yun Tapos titingin-tingin sa mga kasama niya habang nagsasalita, para bang naghahanap ng kakampi na tutulong sa kanya para lang sa ganun ay makasagot doon sa mga katanungan ni Senator Marcoleta. Parang ganun mga kababayan. Panoorin nyo. Mamaya ipi-play ko yung kabuuan ng video ng part 2 ng mainit na pagtatalo ni Senator Rodante Marcoleta at saka si Senador Gaganong-ganon habang nagsasalita Tumitingin sa mga kasama niya. Alam niyo kung anong ibig sabihin, kaya ganon ang style niya pag nagsasalita mga kababayan. Oy, tulungan niyo naman ako. Hirap na ako sumagot dito sa mga katanungan na ibinabato sa akin ni Senator Marcoleta. Please naman, tulungan niyo naman ako. Mga galo lang diskarte niya mga kababayan. Kilala niyo na yun kung sino. Walang iba kundi si Wow Dagat mga kababayan. Si Senator Kiko Pangilinan yung sinasabi ko mga kababayan. Oo, matindi to Narinig niyo sinabi ni Senator Marcoleta mga kababayan? Meron bang kahit na ilang kilo lang na mahuhuli tayong galunggong sa nangyayaring patutsadahan mga kababayan? Wala. Ano pa sabi niya? Bababa ang presyo ng mga bilihin kapag tayo ay nakipagpatutsadahan sa China, mga kababayan. Dadagdagan ko na rin para hindi natin malimutan. Masusolbar. Sasabihin ko sana masusolbar Ilocano yun
I-Englishin ko na lang. Masosolve ba ang problema natin sa napakalaking nilimas na pera ng kaban ng bayan, trilyon, dahil dyan sa flood control, sa pakikipagpatutsadahan sa China, mga kababayan? Meron bang maitutulong sa atin sa pag-unlad ng ating kabuhayan kapag tayo ay patuloy na nakipagpatutsadahan sa mga inchik, mga kababayan? Kayo po makakasagot niyan. Siguradong ang sagot ninyo, wala. Bakit ito ay ginagawa ng mga ilang senador? Mamaya. Mga senador, mga napakarami. Ang babasahin mamaya ni Senator Marcoleta, abangan ninyo kung sino-sino yung mga bumabanat, hindi para ipagtanggol ang China, mga kababayan, kundi sinasabi niya ito para nang sa ganun, hindi lumala ang sitwasyon, mga kababayan. Sabi nga niya, kung narinig ninyo, mga kababayan, hindi pwedeng yung apoy niya ay sabuyan mo ng gasolina para mamatay. Lalong lalaki ang apoy, mga kababayan. Ano gagawin mo? Di sabuyan mo ng malamig na tubig, sabi niya. Hindi pwede kasi, totoo yun, hindi pwedeng gamutin ng isang pagkakamali o ituwid ang isang pagkakamali ng isa pang pagkakamali, mga kababayan. Tama ba yung sinabi ko? Ganon po yun. Nag-iinit na nga, sinabuyan mo pa ng gas o kaya gasolina, lalong magliliyab yan, mga kababayan. Dapat kalma lang. Hindi dapat nakikipagpalitan ng kung ano-anong mga, at saka nalaman ko dito, hindi ko alam kung mahahagip ng video yon, mga kababayan. Nito pa lang si Tariela, hindi pala talaga, ito, nakapaloob sa militar ito, mga kababayan. Civilian pala ito na naka-uniforme lang ng Coast Guard, mga kababayan. Hindi sila saklaw. Hindi sila saklaw ng military, mga kababayan. Ganun pala yun. Napanood ko yung buong video. Yung sinabi ni Senator Marcoleta ay Senator Robin Padilla at sinang-ayunan yun ni Senator Kiko Pangilinan, ni Senator mga kababayan. At dito mga kababayan mapapansin niyo rito, habang pinanonood nyo, si Senator Marcoleta, hindi nila namamalayan na sa pagkakataong ito, siniseminar na niya yung mga kasama niyang senador at sa lahat ng nasa plenaryo, mga kababayan. Oo, nagkaroon lang siya ng tinatawag na konting, sinabi nga niya manifestation. Pero sa pagkakataong ito, mga kababayan, nagsiseminar na. Nagtuturo na si Senator Rodante Marcoleta nang hindi namamalayan nitong kanyang mga kasama, mga kababayan. Kaya antabayanan po ninyo itong bidyong ito, mga kababayan. Mahaba-haba itong bidyong ito, mga kababayan. Pagtiyagaan po ninyong panoorin ito hanggang sa matapos. At kung kayo po ay bago pa lang sa aming munting channel, programa, meron po dyan na subscribe button, like and share, at dagdag nyo na rin, napitikin yung notification bell para ma-notify kayo sa tuwing may mga i-upload tayong video. Libre po lahat yan, mga kababayan. Wala pong bayad dyan. Opo. Sige. Eto na kanina ko pa naririnig. I-play mo na! Ang tagal-tagal mong mag-play ng video. Inip na kami. Ito na po. May we recognize our distinguished colleague, Senator Kiko Pangilinan, and to interpolate our distinguished colleague, Senator Rodante Marcoleta. Senator Francis Pangilinan is recognized to continue sponsoring the measure and to continue the interpellation. Senator Rodante Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. President. We are ready to respond to the questions to be raised by our kabalen, Senator Dante Marcoleta. Thank you, Parto na Mr. ito, President. And thank you to the good senator from the province of Tarlac and Quezon City. Mr. Pampanga, President. Mr. President.
Oh, Pampanga and Quezon City. I'm sorry for that. Mr. President, may I begin my interpellation by a short manifestation or rejoinder for that matter, considering that my interpellation was cut short yesterday. May I proceed, Mr. President? Mr. President, my interpellation yesterday was not intended to weaken our national position on our sovereignty, on our sovereign rights, but to strengthen it through clarity. Because in matters of sovereignty, maritime rights, and territorial claims, precision is patriotism. Ang layunin ko po dito, Mr. President, ay hindi upang ipagtanggol ang anumang banyagang interes, katulad ng China, kundi para patatagin at linawin ang ating paninindigan bilang isang bansa, upang kahit karaniwang mamamayan ay lubos na maintindihan ang sitwasyon, lalo na sa West Philippine Sea. Dahil ang pagtatanggol sa bayan ay nagsisimula sa pag-unawa at katotohanan. The purpose of my questions yesterday, Mr. President, was to point out gaps in our understanding and knowledge of the West Philippine Sea, in that there are key aspects that the arbitral award did not resolve, and that our laws from PD 1596 to RA 9522 and RA 1264 did not address. Thus, my call is for an open discussion of the issues as mature, not amateur persons. Today, the purpose of my questions is to demonstrate why we need to recalibrate our approach in order to bring immediate and concrete benefits to the people. Our method must be focused on bringing food to the tables and alleviating the burdens of our people. In his response yesterday, Mr. President, the good senator said the coastline of Kalayaan Island Group has its own baselines and generated an exclusive economic zone. Mr. President, this response violates the arbitral award, which declared in paragraph 626, the tribunal having concluded that none of the high tide features in the Spratly Islands is capable of sustaining human habitation or an economic life in their own, that such features shall have no exclusive economic zone or continental shelf. Kaya po walang feature sa Kalayaan Island Group, Mr. President, that will be able to generate an exclusive economic zone of its own. Again, in his response yesterday, Mr. President, Senator Pangilinan said there is no need to define the metes and bounds of the West Philippine Sea because this was already settled by the arbitral award. He also said that the arbitral award already determined what the West Philippine Sea is. He also said that the coordinates of the West Philippine Sea can be found in Administrative Order number 29 and Republic Act number 12064. This is not right, Mr. President. The arbitral award ruled on the exclusive economic zone, not the West Philippine Sea. These are two different matters, Mr. President. There are features of the Kalayaan Island Group, such as the Pagasa Island and Parola Island, that are outside this exclusive economic zone. The distance of these features are fixed, Mr. President. The arbitral award did not move their location inside the Philippines. Ang alam ko po, ang Panginoon Diyos lang ang makakagawa noon, Mr. President. In saying also, Mr. President, that we should just implement the arbitral award without asking questions will mean that Senator Pangilinan will be content with just the EEZ. Kapag ka nagkaganon, Mr. President, we will be abandoning Pag-asa, Parola, Kota, and Lankian features, given that these are outside the exclusive economic zone. Instead of turning back on these features, Mr. President, I call that we study how to include them in the West Philippine Sea without violating UNCLOS. Also, in his response yesterday, Senator Pangilinan said the arbitral award did not rule on the validity of PD 1596.
This is also incorrect. It will be read on paragraphs 573 to 576 that Spratly Islands can constitute, it ruled on the issue of whether any claimant on the Spratly Islands can constitute it into an offshore archipelago by drawing archipelagic baselines to straight baselines around it. Sabi po ng tribunal, Mr. President, China has no right to do so. It also said under paragraph 574 that even the Philippines could not declare archipelagic baseline surrounding the Spratly Islands. So meron pong ruling talaga. I did not question the arbitral award, Mr. President, for the record. I just discussed how the arbitral award and our existing laws do not determine the limits of the West Philippine Sea. May I repeat that? Ang nirule lamang po ng arbitral award via the arbitral tribunal, yung exclusive economic zone, hindi po yung West Philippine Sea. These are two different matters. In his response yesterday, Mr. President, Senator Pangilinan quoted the figure 500,000 square kilometers from Justice Carpio's book. Yet in Justice Carpio's decision in the Supreme Court in the case of Magallona versus Ermita, Mr. President, he quoted the government figure that the total area of Philippine EEZ is at 500,000 square kilometers, but only 382,669 square kilometers. If in his book, Justice Carpio included the Philippine rice in his computation, that is also questionable. Para kasing ang nangyari, parang sinama po nila yung Philippine rice. Nobody can claim the waters above Philippine rice. Bullet points lang. Those are high seas, Mr. President. Nobody can claim Philippine rice. This is not a territory. As the Philippines cannot claim them, neither China can. What the Philippine applied and registered for is the exclusive right to exploit the Philippine rice, Mr. President. The only way for China to grab the right is to apply and register with the United Nations. China did not oppose our application in the Philippine rice. It has not applied for that right until now, Mr. President. For her part, Senator Ontiveros, Mr. President, yesterday referred to the map of South China Sea in S-23 as Chinese map. She also said that the numbers 6.1 and 6.2 are not coordinates. She then said that maps adopted by the International Hydrographic Organization are not legal but technical only. First, Mr. President, S-23 is not a Chinese publication. It is a publication of the International Hydrographic Organization, or IHO. IHO is an intergovernmental organization of which the Philippines is a part. Second, as the note written beside the map says, the numbers 6.1 and 6.2, etc., refer to the chapter or sections where the coordinates of the bodies of waters can be found in S-23. Hence, the coordinates of South China Sea are listed in chapter 6.1. On the map, Mr. President, the coordinates are the points that are connected by red lines. Finally, S-23 is not meant to be a legal title. Tama naman po yun. They are just maps. Under international law on territorial disputes, maps have no evidentiary value. However, S-23 was used by the Philippines in the South China Sea arbitration. Moreover, we need to put West Philippine Sea on an internationally recognized map. Let me begin now, Mr. President, by showing two maps. Pwedeng pakilagay yung first map. Mr. President, these maps are about oil and gas activities in the South China Sea.
On both maps, you will see squares and rectangles. They represent oil and gas blocks that have either been merely offered or already licensed and operating. Please bear in mind, Mr. President, that each square and rectangle represent foreign investments running in the millions of and to billions of dollars. Moreover, basins with oil and gas are found on the coastal and central areas. Finally, China and Vietnam have exchanged gunfire, suffered casualties, blasted each other with water cannons, cut cables, rammed vehicles, and so on and so forth. China and Malaysia had a naval standoff. Hence, the territorial and maritime disputes between them are just as explosive. Map 1, Mr. President, was published by New York Times in 2013. It cited as source the U.S. Office of Hydrographer. In Map 1, Mr. President, you will see gray squares and rectangles along the shallow coast of the South China Sea. Notice that adjacent to the Philippine coast are around 5 to 6 blocks. On the side of Malaysia, there are 12 to 15, Vietnam 30 to 35, and China approximately that number also, 30 to 35. Then we go to Map 2. It was published in 2024 by the U.S. Energy Information Agency. First, you will notice the blocks have moved to the deep water areas. Second, the blocks colored in pink are those of the Philippines. Ang mga blocks po ay halos 8 hanggang 12 lang, Mr. President. Malaysia in blue, around 60 to 70. Vietnam in maroon, 70 to 80. And China in yellow, around 60. Third, notice the blocks that are not just claimed, but even licensed by both Vietnam and China. These are shaded in orange. I hope, Mr. President, the good senator will agree that from these maps, we derive numerous lessons. First, despite the arbitral award, oil and gas activities on the Philippine side have stagnated. 6 to 8 lang. Second, it is obvious that the oil and gas activities of Malaysia, China, and Vietnam are robust, if not booming. Third, the licensing overlaps are being managed by experts at the enterprise and state levels. Hence, we hear about flare-ups between China and Vietnam, but they do not escalate. In fact, some of the overlapping blocks are operated by one international petroleum corporation. Fourth, even as their past relations are violent and the present relations are also tense because of the conflicting claims to Spratly Islands and Paracel, they engage in joint exploration and development, Mr. President. Fifth, Vietnam and Malaysia are cooperating and progressing with China. Nobody can accuse them of being pro-China. May I ask the Senator if we would agree that based on these maps, Vietnam, China, and Malaysia are succeeding in oil and gas exploration, but our exploration in our part of the world have stagnated. Would you agree, Your Honor? Well, there are several other factors for the reason why the area is underdeveloped, and the areas of Malaysia, Vietnam are developed, apart from the conflict with China. In fact, just 2 weeks ago, there has been a discovery of natural gas deposits in the Malampaya area. So there are many factors. It is not just the conflict with China that is a reason as to why we are unable to develop our own area in the West Philippine Sea, Mr. President. But it is very clear, notwithstanding those factors, these maps indicate that we are really behind in oil exploration and gas in the South China Sea. Well, we're behind in many other aspects, Mr. President, not just oil and gas. We're behind in agriculture, we're behind in tourism, we're behind in energy generation, etc. So I wouldn't
be as simplistic as to say because of the underdevelopment of the West Philippine Sea, it's because of our conflict with China, Mr. President. Yes, Mr. President, I hope the Honorable Senator will also agree that there is something effective in the management of relations among China, Vietnam, and Malaysia, and more importantly, their methods of bringing immediate and concrete benefits to their peoples, as shown by these maps, isn't it? Well, again, I will say yes, up to a certain extent. Perhaps they are managing their relations with China better, but I will not concede that because of our lack of managing our relations with China compared to our neighbors has led to this state of underdevelopment, Mr. But considering, Mr. President, that we have been left behind, so behind, as a matter of fact, As I have said, we have been left behind in agriculture. Is that the fault of China? Our relations with China? We have been left behind in infrastructure. Is that because of our sour relations with China? Of course not, Mr. President. There are many reasons why we are lagging behind. And yes, if we are able to better manage our relations with China, we may benefit from it. And definitely, I would like to see that at some point. But at this point, Mr. President, we're fighting for our sovereign waters and our territorial sea. And I think in this case, we should rally behind the Filipino claim in the arbitral ruling, Mr. President. our agriculture is lackluster. Our tourism is not giving us good statistics. Manufacturing is down. These are local problems, Mr. President. And we have only ourselves to blame why we are not doing good in these areas. But we're talking here of the South China Sea. We're comparing how, despite the tensions, the hostilities between countries like Vietnam and Malaysia, but they are able to manage their relationships. There must be something wrong with how people, like, with all due respect, Commodore Tariela, who managed and broadcast our dispute in the South China Sea. Perhaps because they do not have a loud mouth in their midst. Tayo meron ang dami. Whereas what we have been doing for years is not working. Kagaya po ng pinakikita ng mga mapa na yan in the South China Sea. We have to sit down. Talk rather than imbes na magpatutsadahan po, wala pong nangyayari. Ito po yung naging bunga kung bakit po tayo biglang nawala sa ere. I know that being bombastic, Tariela earns him likes and makes him probably feel like a rock star, Mr. President. I know national anger sells newspapers. I know mindless patriotism wins accolades. But in reality, as the map show, Mr. President, we are all losing out and are being left behind. The way forward, Mr. President, is open discussion. The starting point is respect for each other's views and the views of our opposing claimants, be it China, Vietnam, Malaysia, etc. The draft resolution, with all due respect, is not the right start, Mr. President. Mr. President, if I may just point out, the matter of Commodore Torriela, whether we agree to his statements or not, is one issue. Another issue, Mr. President, is that the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines have rallied behind Commodore Torriela and condemned the behavior and the actuations of China's embassy officials. If I may quote, the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines strongly condemn such an affront to any of its members and reiterates that it shall not be cowed by any official of PROC, whether in their homeland or as guests here. And we shall continue to speak against their lies and malign actions when such are committed. That is our Department of National Defense. That is our Armed Forces of the Philippines, Mr. President. The very least that we should do as a Senate is rally behind
our Department of National Defense, and our men in uniform who risk their very lives to defend the West Philippine Sea, Mr. President. So the actuations of Commodore Tariela may not be, may find discomfort with some of our colleagues, and we will respect that. But our defense establishment and our armed forces have spoken. And I believe senators must rally behind and defend and support our defense establishment in view of the aggression and the of China in our sovereign waters and our exclusive economic zone, as well as our continental shelf, Mr. President. I will go to that point, Mr. President. But we can also draw lessons from the experiences in the Philippine Sea. In 2008, Malaysia and Indonesia had a naval standoff when Indonesia found oil and gas in Ambalat Field and Ambalat East, and Malaysia offered the same areas as Block, ND6 and ND7. To de-escalate, they agreed to a moratorium in 2009. Last year, their national petroleum corporations agreed on a joint exploration and development. We ourselves are experienced in cooperation in the Philippine Sea. Let me show another map. This is the last map, Mr. President. Mr. President, just a fine point. Yes, we too have disputes with Vietnam, with Malaysia, and even Indonesia, Mr. President. But the difference is that they do not water cannon us, and they do not ram their ships, their coast guards, their coast guard, the Chinese coast guard, to our Philippine ships, Mr. President. It's an entirely different story in that regard, Mr. President. Let me show you this map, Mr. President. This map is from the US-funded think tank Asia Maritime Transparency Initiative, or AMTI. On the map are areas marked with X. On the upper right hand of the South China Sea, the mark refers to the exclusive economic zone and continental shelf overlap between the Philippines and Taiwan. We have a fisheries and law enforcement agreement there. On the lower left hand, Mr. President, the mark represents the dispute over extended continental shelf between Philippines, Malaysia, and Vietnam. We are in discussion with Vietnam now. On the bottom corner are disputes over Sabah and the territorial sea and contiguous zones it generates. In Sulu Sea and Celebes Sea, we have a tri-point with Malaysia and Indonesia, and the same in the Philippines with Indonesia, Palau, Japan, and Taiwan, emanating from Pratas Island. However, this map will demonstrate to us, Mr. President, the complex territorial and maritime disputes facing the Philippines. Malaysia is in the Sulu Sea and Celebes Sea, with Indonesia over continental shelf in the Celebes Sea, with Palau and Japan, Ryukyu Islands in the Philippine Sea, with Taiwan in the Basi Channel, with China, Malaysia, and Vietnam in the South China Sea, and with China, Taiwan in the South China Sea over the maritime zones generated by Pratas Islands. We must be doing something right in the management of this dispute, Mr. President. Yes, we are, and Yun nga po. Kaya po and pinipilit kong ipaliwanag na bakit dito sa mga areang ito ay nagagawa po nating i-manage ang hindi natin pagkakaunawaan. Ang sabi po nyo kanina, because they are not water cannoning us. they are also not aggressive. They are not coercive, and therefore there will be no escalation. The aggression of China is primarily the reason why tensions in the disputed areas have risen over time. We have in fact filed 245 protests against China's incursion and illegal activities in our exclusive economic zone since 2022, Mr. President. We also exercise diplomacy. We recognize, and that's precisely why we brought the matter to the
tribunal. We recognize that China is a power, economic power, and an emerging military power. And what do small nations like us have? We have the rule of law, international law, and that's why we brought this matter to the International Arbitral Tribunal, Mr. President. We Sir are not the problem here, Mr. President. It is China, the aggression of China that is the problem here. Mr. President, si Commodore Tariela po ba ginawan ng caricatures or effigy yung mga heads of state ng Vietnam, ng Malaysia, at iba pang karatig bansa? Hindi kailangan, Mr. President, dahil wala naman silang pag-water cannon sa atin. Hindi naman po nila sinasagasaan ng ating mga mangingisda o inaaresto. Hindi na naman nila, yun na nga, binabangga, wino-water cannon. Yung may aksidente pa na kung saan yung Chinese vessel ay iniwanan ang 22 mga mangingisda natin. At sino ang sumalba sa kanila? Vietnam ang sumalba sa kanila. So bakit tayo makikipagpalitan ng maanghang na salita sa mga meron tayong sabihin na nating maritime disputes na hindi naman tayo inaapi at binabalahura at binabastos, Mr. President. Mr. Mr. President, President. hindi lang po si Commodore Tariela for the record. Ang pati ang ating Senate President matapos nung binanggit yung persona ng grata nagsalita ng baluktot, Mr. President. So sana maintindihan natin, hindi lang ito usupin ni Commodore Tariela. Hindi lang ito usupin ng mga senador o kaya mga kongresistang binabastos nila. Usupin ito ng Pilipinas na ipaglalaban natin ang atin at dapat magkaisa tayo, Mr. President. Pare-pareho po tayo sa posisyon na yon, Mr. President. Ang sinasabi ko lang, kailangan bang magkapatutsadahan ng walang katapusan? Ang pag-init po ng sitwasyon ay hindi po nakakabuti sa ating dalawang bansa. Walang katapusan na patutsadahan. Paano po natin kakalmahin? O halimbawa, paano natin papatay ng sunog sa isang bagay na susunog? Yun po ba'y bubuhusan natin ng gasolina? O kailangan natin sabuyan ng malamig na tubig? Mr. President, ang sinasabi ko lamang po, bakit po kinakailangan kasing gumawa pa ng mga caricature at sasabihin na ang presidente ng China ay bully? Siguro po, Mr. President, ang may mumungkahi natin, hindi po tayo kasi magpa-profit from these experiences. Ang DFA, ang BIFAR, ang DNR, sila pong nagmamanage ng ating mga disputed seas. Pero nagkakaroon po tayo ng progreso. Hindi po sila nagano ng mga caricatures o megaphone diplomacy. They did it diplomatically, diligently, and without fanfare, Mr. President, working with their counterparts in settling our differences with our nations. Ang sabi po kasi ninyo, Mr. President, Your Honor, na wala pong anumang ginawa ang ating mga maliban sa China, ang Vietnam o kaya yung ibang bansa ay walang nagawa. Nakalimutan po ba ninyo, Mr. President, in the context of our maritime disputes, we have shot and killed 2 Vietnamese fishermen in 2017 and 1 Taiwanese fisherman in 2013. Did Vietnam and Taiwan accuse us of sowing fear and interfering in our capacity to defend our claims? Gusto ko lang pong ipasariwa sa inyo yung ganon. Talaga pong nagkakaroon ng ganon eh. Ngunit sila, hindi naman tayo ginawan ng masama kahit na nakapatay tayo ng ilan sa kanilang mga tao. Ang pinag-uusapan po natin, anong patutunguhan natin kung patutsadahang walang katapusan? Mr. President, if I may, the incidents mentioned by the good senator from Tarlac are isolated incidents from Vietnam and Taiwan. These are isolated incidents. This is not in the same realm as China's 24/7 acts. 365 days a year, 24 hours a day, 7 days a week, incursion and threatening. And Mr. President,
Taiwan or Vietnam did not threaten us publicly. 2 weeks ago, the Embassy of China said the uniform, if I may quote, a word of advice to relevant individuals in the Philippines: immediately stop making provocations and stop confusing right and wrong, or they will pay the price for what they did. Embassy officials sa Pilipinas, tinatakot tayo. Tama ba yun? So again, Mr. President, yes, we have had these incidents with Vietnam. Oo, meron tayong naging insidente sa Taiwan, pero isolated incidents. In fact, yung sa Taiwan, iisa lamang ata sa loob ng 20 taon. Yung sa Vietnam ata, iisa rin lang siguro sa 10 taon. Hindi iba. Sa China, araw-araw tayong hinaharas, araw-araw tayong nandyan, nagtayo na nga ng kanilang airport, artificial islands, lantaran, Mr. President. So, apples and oranges ang pinag-uusapan yung insidente natin with our neighbors like Vietnam and Taiwan compared to China. Ibang-iba po. Isolated or otherwise, Mr. President, nakapatay tayo ng kanilang tauhan. Ilan po ba ang pinatay ng China sa atin? Meron po ba? Well, Mr. President, may naputulan ng hinlalaki. At yung 22 sinagasaan ng Chinese vessel at iniwanang mamatay, kung hindi sinalba ng Vietnamese fishermen, namatay na yung mga yun. So, Ilan po ba, Mr. President, ang sinalba ng China kamakailan? 17 Filipinos. 17 fishermen. at Ano po ang nagpapasalamat ginawa tayo. ni Commodore Tariela? At He was very nagpapasalamat tayo. condescending, Mr. President. Imbes na pasalamatan niya ng buong puso sapagkat 17 mga kababayan natin ang naisalba. Yung kanyang pagpapasalamat na ginawa is condescending, Mr. President. Uulitin ko. Let me suppose that the embassy that is challenging your position, Mr. President, is questioning your knowledge. What if the Vietnamese or Malaysian, what if China tells the Philippine embassy in Beijing not to post or publish views that contradict the international law opinions of Chinese officials? Would that be acceptable to the Philippines? I'm sorry, Mr. President. I beg your indulgence. You are saying that if Vietnam publishes, sorry, I missed the, No, the what last. if China tells the Philippine embassy in Beijing not to post or publish views that contradict the international law opinions of Chinese officials? Would that be acceptable to the Philippines? Halimbawa lang, sinabihan yung ating embahada doon. Huwag kayong magpapublish Yes, ng mga well, views. Well, Mr. President, that's their country. They will do what they will do. They will, in fact, there is no freedom of the press in China, Mr. President. So, if the government does that, then we will have to respect their position because we are merely guests in China, just as they are merely guests in the Philippines, Mr. President. I would disagree, Mr. President. That will be unacceptable to me. Another question. The Philippine Embassy in Beijing assists the Philippine Coast Guard and DND in monitoring Chinese vessels in the West Philippine Sea. Have you heard China complain that this essential work of the Philippine Embassy interferes with Chinese internal affairs? Mr. President, whether they complain or not, they're already in our exclusive economic zone. I'm sorry, but I'm trying to understand the position of the good gentleman in his defense of China and their position. I am not defending China, Mr. President. I said, sinabi ko na kanina, ang ating discussion ngayon is not in defense of any other countries. We are defending Philippine interest. Ang pangyayari lang, kailangan nating linawin, ano ba talagang pinagtatanggol natin? Kung hindi po tayo nakatitiyak kung anong area ang pinagtatanggol natin, hindi po malinaw. Pati paggasta natin ng budget, kung alin ang dedepensahan natin, yun lang ang punto rito eh. At pinaliliwanag ko kanina pa sa pamagitan ng mga mapa, hindi po nagkakaroon ng positibong resulta sa ating bansa, yung pagbabangayan. Nakita na po natin the South China Sea is rich in mineral deposits, in oil and gas.
nauhuli na po tayo dahil patutsadahan ng patutsadahan. Bakit nagawa po ng ibang bansa? Bakit hindi po natin magawa? Dahil nga po sa walang katapusang patutsada. Tingnan po natin ang West Philippine Sea, Mr. President. Ang sabi po natin, wala pa po kasi sa mapa. Bakit po wala sa mapa, Mr. President? Kasi po hindi ginagawa ng ating mga ahensya ang dapat gawin. Ang sabi po kasi sa Administrative Order number 29, which was issued on September 5, 2012, more than a decade ago. Sabi po sa Section 3 ng Administrative Order 29, the National Mapping and Resource Information Authority, NAMRIA, shall produce and publish charts and maps of the Philippines reflecting the West Philippine Sea in accordance with this order. And finally, on November 8, 2024, the National Mapping and Resource Information NAMRIA committed to release a new Philippine map that includes the West Philippine Sea. But up to now, regrettably, Mr. President, this remains unfulfilled. Bakit hanggang ngayon ay wala pa ring mapa? What specific obstacles have prevented the production and publication of this map for over 10 years? Does NAMRIA dispute that Section 3 uses the word shall indicating mandatory and not a discretionary duty? Mr. President, kung wala po tayong mapa na maibibigay sa IHO at madideposit sa United Nations, hindi po kailanman uusad ang ating itinataguyod na sana mailagay sa mapa ng mundo ang West Philippine Sea. Mr. Bakit President, hindi po natin, Mr. President, paano po natin may pagtatanggol ang teritoryo kung wala tayong malinaw na mapa, Mr. President? Mr. President, nabanggit na natin ito kahapon. Bumabalik tayo ulit doon sa usapin na ito. Pero babanggitin ko ulit, Mr. President. Maliwanag, Mr. President, na under Republic Act 9522, yung baseline law, Republic Act 12064, Philippine Maritime Zone Act, at yung AO 29, maliwanag na in-identify ang West Philippine Sea. Diyan nakasaad yung extent ng West Philippine Sea. It has been sufficiently and defined by these three government instruments and laws, Mr. President. So, hindi ko maintindihan bakit dahil walang meets and bounds, etc. ay ibig sabihin wala tayong maaring mahina ang ating claim. I beg to disagree, Mr. President. In fact, under our laws, meets and bounds refer to the baseline of 200 nautical miles. From baseline, 200 nautical miles ang ating exclusive economic zone. Merong 12 miles territorial sea, 24 miles contiguous zone, and so forth. Yun ang UNCLOS, Mr. President. Kaya hindi ko naintindihan bakit pinipilit itong pag-define ng meets and bounds ng West Philippine Sea kung na-define na. Besides, Mr. President, ayon sa UNCLOS, yung purpose ng pag-submit when UNCLOS obliges states to show the coordinates of maritime zones and submit and deposit the same, it is only for the purpose of publication and information. And it is made a condition, it is not made a condition sine qua non for entitlement. This is, Mr. President, UNCLOS Article 16, 75, and 84. So, hindi ibig sabihin dahil hindi natin nasasamite sa UNCLOS, gaya ng nabanggit ng ating butihing senador, na wala na tayong kapangyarihan o lakas o basehan para ipaglaban yung West Philippine Sea, Mr. President. It is only for purposes of publication and information. Mr. President, ang laki po talaga ng hindi natin pagkakaunawaan sa bahaging ito. I am not questioning
What is this? the extent of the exclusive economic zone. This is 200 nautical miles from the baseline. That is also the extent of our continental shelf. Contiguous zone is 24 miles, nautical miles. Territorial sea is 12 miles from that basic line. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin, Mr. President. Sinabi lang kasi ng AO 29 and Presidential Decree 1596, dinefine niya lang yung West Philippine Sea. Ang kulang, sabi po ng steps na dapat gawin, sinabihan nga ng executive order ang NAMRIA eh. Gumawa ka na ng mapa, kasi po yung mapa, yan po yung magbibigay ng coordinates. Isasubmit po yan. Ito, basahin ko na po. Section 4 of Administrative Order 29, Series of 2012, requires relevant government agencies such as DFA, kasama na po yung DFA, not only to deposit with the United Nations Secretary General the country's official map reflecting the West Philippine Sea, but also notify international bodies such as the International Hydrographic Organization of the same. Ayun po, Section 20, Section 4. Kung hindi po tayo magsasubmit ng mapa, saan po kukunin ang coordinates? Yun lamang po ang paraan para po yung ating pinapangarap, pinapanaginip na West Philippine Sea, mailagay naman po sa mapa. Yun po ang pinakamaganda. At pagkatapos nating mailagay sa mapa, ay lalakas po lahat ang ating paninindigan dahil nakalagay na po sa mapa eh. Kahapon po pinakita ko yung South China Sea. Hindi po ibig sabihin na yung South China Sea, sa China po yun. Hindi po. Pangalan lang yun eh. Yung 6.1, yun ang chapter po doon sa S-23 para basahin po ninyo at makita ang coordinates. Wala po tayong pinagtatalunan tungkol dito. Hindi ko po kailanman dinidepensa ng China. Gusto kong palakasin ang ating paninindigan dito. Bakit hindi po tayo magkaintindihan? Napakasimple lang nun. Hindi tayo Wala pong coordinates talaga. Hindi ang po mapa lang po ang magbibigay ng coordinates. malamang marahil hindi tayo nagkakaintindihan dahil gaya ng nabanggit ko kahapon, kahit na magdebate tayo hanggang sabi ko nga, Kingdom Come, tungkol dito sa meets and bounds na ito, hindi magbabago yung arbitral ruling na sinasabing mali ang China, hindi dapat nagtatayo ng mga illegal structures ang China sa ating exclusive economic zone. So bakit tayo bumabalik dito sa debate ng meets and bounds? Para sa ano? Para pahinain natin yung naging award natin sa International Tribunal? Para questionin natin na yung award natin ay kulang? Para bigyang duda na tayo nga ba'y nanalo? Hindi naman po siguro. Panalo tayo, binigay sa atin yan at hindi tayo mananalo kung hindi maliwanag ang ating mga karapatan at ang ating exclusive economic zone kahit na hindi pa nade-determine ang meets and bounds. Dahil yon ang sinasabi ng UNCLOS. UNCLOS ang basehan ng ating pagkapanalo. Walang pinag-uusapang meets and bounds sa usapin po nung determination ng ating exclusive economic zone, Mr. President. Sana po, kung maintindihan ng ating butihing senador yun, hindi tayo magkakaroon ng ganitong hindi pagkakaunawaan. Binanggit po ninyo kahapon yung Administrative Order 29 at saka yung Republic Act 12064. Ang sabi po ninyo, doon makikita yung mga coordinates. Basahin po ninyo kung merong Hindi coordinates po doon. natin Wala po. sinabing doon po makikita ang coordinates. Ang sinabi po natin ay nakadefine doon ang ating ang West Philippine Sea. Dinefine nga po, Mr. President, na pinag-uusapan, paano maitatala nga po sa mapa? Ayaw po nating itala sa mapa, Mr. President. Yun lang po ang punto eh. Binabanggit kasi natin at sa batas natin, ni-require po ang NAMRIA at ni-require din ng DFA na mag-submit ng mapa hanggang ngayon. 12 years na po ang nakararaan. Ba't hindi po natin maitala? Point of information, Mr. Napaka-importante po President. na magkaroon. Just for the information of the good senator, 2024 meron na pong mapa ang NAMRIA. So hindi totoong wala pang Ang sinasabi ko po, Mr. President, hindi po sinasubmit sa mga kinauukulang dapat hindi po ang ipag-submit. sinabi po ninyo wala pang mapa. Iba po yung hindi sinasubmit. Kahit na may mapa po, kung hindi nyo sinasubmit, hindi rin po tayo Pero magtatagumpay sa correction ating lang po. paninindigan na maitala natin po
sa pandaigdigan talaan ng mga dagat ang West Philippine. Hindi po ba importante sa inyo na maitala natin ang West Philippine Sea? Mr. Senator, President, Point of information, Mr. with the President. indulgence of Senator Pangilinan, Senator Risa Ontiveros, you're recognized. Salamat po, Mr. President. Tama po si Senator Pangilinan. Ang totoo po, dun sa mapang itinatanong ng mabuting Ginoo, NAMRIA has prepared the maps anchored on the newly signed Philippine Maritime Zones Act and Philippine Archipelagic Sea Lanes Act and complying with UNCLOS and is awaiting the final implementing rules and regulations for publication. So nandun na po, Mr. President, ang mapa. Salamat po, Mr. if I President. may likewise add, Mr. President, ito ay the information relayed to us by Dr. J. Batumbakal. He's the director of the UP Law Center, Institute for Maritime Affairs and the Law of the Seas. And he says, and I quote, when UNCLOS obliges states to show the coordinates of a maritime zone on charts of appropriate scale and to deposit them with the UN Secretary General, Article 16, 75, and 84, it is only for purposes of publication and information and is not made a condition sine qua non for entitlement to the maritime zone concerned. In fact, even before UNCLOS was open for signature, states fully recognized the entitlement of other states to territorial seas, even without published coordinates. Deposits of charts containing the coordinates of the UN does not create any legal effect and does not imply approval by the UN. The UN is not a register of deeds for maritime zones of states. The absence of legal effect of deposit is clearly provided for even in the UN website. So yung ang inaalala ng ating ginoong Senador Marcoleta ay hindi nakakadagdag ng legal entitlement ang pagdeposito sa UN Secretary General under Articles 16, 75, and 84 of the UNCLOS. So, ibig sabihin, Mr. President, yung Section 3 at saka Section 4 ng Administrative Order number 29, ay babaliwalain na natin. Inuutusan po kasi ang NAMRIA at saka ang DFA na gumawa ng mapa at i-deposit nga sa United Nations and notify accordingly relevant international organizations such as the International Hydrographic Organization and the United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. Hindi po importante sa atin yung Administrative Order number 29. Yung Administrative Order number 29, Mr. President, ay 2012. Yung Republic Act 12064, yung Philippine Maritime Zones Act, ay 2024. So superseded na yung binabanggit na provision ng RA 12064. Mr. President, hindi po ganun. Wala pong nasusupersede dito. Yung 12064, nire-enforce nga po eh. Pati yung Presidential Decree 1596. Basahin po ninyo lahat para magkaintindihan tayo ng lubusan. Ang pinag-uusapan po kasi natin, while our laws define the extent of our West Philippine Sea, tayo naman po itinatagubilin na gumawa ng paraan para sa ganun, may sama pa yon para po yung mga coordinates na yon ay maisumite sa United Nations Secretary General at sa mga kinaukulang mga ensya internasyonal. Yun po kasi ang sinabi ng mga batas natin. Sapagkat, alinman sa batas natin, walang sinasaad na coordinates. Ang coordinates po, ang gagawa po niya NAMRIA. At yan po ay base sa mapa na kanilang gagawin. Yun lamang po ang punto, Mr. President. Wala yatang masyadong dapat na pagdebatihan sa puntong yun. Sapagkat ako, kayo, Mr. President, and the good Senator, gusto rin natin talagang ipaglaban ang tsaga ng atin. Mas maganda kasing ilaban ito kung malinaw na nasa mapa tayo ng pandaigdigang talaan ng mga dagat. That is the whole point, Mr. President. We note, Mr. President, the concern, and I agree with him in that regard, that it would be better for us if we do have those coordinates, but it does not in any way diminish what we are entitled to under the arbitral ruling, Mr. President. So, Whether- mga konting tanong na lang, Mr. President.
With your indulgence. Yes, please. I'm more than willing to the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. In your sponsorship, Mr. President, you said that the proposed resolution is in defense of our officials when they speak on behalf of our nation. That is correct. Yes, Mr. President. Is the Honorable Senator aware that the Philippine government has a minimum 5 officials who speak on matters relating to the West Philippine Sea? I believe so. You have the DFA, you have the DND, you have, in fact, the more, for me, if you ask me, this is the indicator of a vibrant democracy, Mr. President. But yes, there are about 5, maybe more, even senators and congressmen are likewise speaking on the matter. To be more accurate, Mr. President, Commodore Tariela is the spokesperson of PCG. Assistant Director General Cornelio Valencia Jr., National Security Council. Rear Admiral Joy Vincent Trinidad, Army. Retired Vice Admiral Alexander Lopez, NMC. Consul General Angelica Escalona, DFA. And Nazario Briguera Bifar. They all speak to the public about the West Philippine Sea. Pero, Mr. President, bukod po kay Commodore Tariela, sila po ba ay nagpupunta sa mga eskwelahan at nagdi-discuss at sinasabi na bully ang presidente ng China? Ito lang ang punto eh. Meron pang kalakip na mga caricatures portraying their leader in a very negative and I would say embarrassing presentation. Well, Mr. President, I would defer to our men in uniform. Isn't that part of the Philippines' right to expression? That too, Mr. President. Yes. First, I would Freedom of expression, we have that. They do not have that in China. That's the problem. and he is answerable to his superior officer, and the DND and the armed forces have already issued a public statement in support of their men in uniform when they speak on the issue, because precisely the bullying. In fact, the DND described the acts of China as bullying, Mr. President. So babalikan ko po. Bakit si Commodore Tariela lang ang ating pinupuntire rito when the Department of National Defense... Kasi siya lamang po, Mr. President, ang gumawa ng caricature. Tinatanong ko nga po, yung po bang iba, yung 4 na binanggit ko kanina, na may karapatang magsalita para sa ating bansa, gumamit ba sila ng ganong pamamaraan? Yun lang po yung tanong. Pero siguro po, isasagot nyo, hindi. So, ano po naman, bakit naman? Mr. President, pati ang embassy ng China naglalabas ng caricature din ng ating mga opisyal. Ang China News. Ayan, si President. China News, Mr. President, talagang ganun po yun iba po yung lampun, iba po yung Ayan po. caricature na nilitaw po ng mga editorials. Kagaya po sa ating bansa, kung ano-anong caricature, kung ano-ano, para lamang i-dramatize po yung kanilang gustong puntahan. Pero ang pinag-uusapan dito, si Commodore Tariela lang ang gumamit ng caricatures bilang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Mr. President, alam naman natin yung China News hawak ng Communist Party of China. Sino po bang may hawak ng ating mga news sa Pilipinas? Wala namang lalabas na hindi aprobado o merong go signal ng Communist Party of China. Iba ang sitwasyon sa kanila, hindi tayo'y demokrasya. At ang punto natin, Mr. President, totoo, wala dun sa 5, pero ang ahensya mismo, ang DND na mismo at ang Armed Forces of the Philippines ang nagsabing they support
the statements of their men in uniform. In fact, uulitin ko kasi nabanggit ko na kanina. Ulitin natin, no? Sabi nila, it was reported that the spokesperson of the Chinese Ministry of Foreign Affairs made a statement containing the following, quote unquote, certain Philippine Uniformed Service members driven by personal political motives. Doon pa lamang, Mr. President, lahat tayo rito, parliamentarians tayo, alam natin, it is unparliamentary to question motives, Mr. President, when official action is being undertaken or official decisions are made or proposals in parliamentary proceedings. So, sumagot ang Department of National Defense. Ay, ulitin ko, the DND and the AFP strongly condemn such an affront to any of its members. So kung pupuntiryan natin si Commodore Tariela, dinedepensahan na nga. They consider it an affront. The DND and the AFP have considered the statement of China as an affront to any of its members. Tapos tayo sasabihin natin, teka muna, hindi dapat. Mr. President, we should, again, I will reiterate, when the DND and the AFP speak as regards national security concerns, we should rally behind them. We should provide them the necessary support because they're the ones who face the Chinese aggression 24/7, 365 days, Mr. President. And they deserve our support rather than our castigation and our condemnation. We should Mr. condemn President. China, not our men in uniform, Mr. President. Mr. President, kung totoo man na talagang sinusuportahan ng armed forces yung... Totoo ho, statement po nila eh. kaya nga Binasa. po, payagan nyo kung Opo. i-continue ang Thank aking pagtatanong. Yung pong lahat ng cabinet members po, cabinet secretaries, they're alter ego of the president. Kung halimbawa po nagsalita na ang presidente, magsasalita po ba sila inconsistent with the statement of the president? I'm asking this question, Mr. President, because on January 29, a few days ago, 2026, the Philippine News Agency released this particular statement from the President of the Philippines. By whom? PBBM supports a firm with diplomacy approach in dealing with the rising war of words between Philippines and the Chinese officials over the West Philippine Sea. Pag pinag-uusapan po natin diplomacy, tama po ba yung ginagawa ni... Ako po, sinasabi ko lang, nagsalita na po ang Pangulo eh. Firm with diplomacy. Alam po kasi ng Pangulo natin, Mr. President, walang kapupuntahan yung patut sa dahan. Meron po akong record ng mga patut sa dahan, Mr. President, from January 1 hanggang kahapon. Ito po, January 1, nanggaling po sa ating iginagalang na senador. January 9, galing po ay Commodore Tariela. January 10, Tariela na naman. January 12, Philippine National Maritime Council. January 13, Representative De Lima. January 15, Commodore Tariela. January 14 and 15, Commodore Tariela. January 16, Tariela pa rin. January 16, Representative Shell Jokno of the House of Representatives. January 17, National Maritime Council. January 19, Akbayan Party List. January 20, Senator Ontiveros posting on her FB. January 22, Tariela na naman. January 23, again, Senator Ontiveros and Strat-Based Institute. January 23 again, nasama po kayo, Senator Kiko. January 24, Tariela na naman. Napakarami po, tatlo yung kay Tariela on January 24. January 25, Senator Erwin Tulfo. January 26, si Tariela na naman po. January 27, si Tariela na naman po. Sa tuwing ganito ang ginagawa natin, sagot ng sagot po ang Chinese Embassy. So wala na pong katapusan na pag-iringan at pasaringan na po ito, Mr. President. Ito po bang
ito po bang tagal ng pagpapatutsadahan na to, Mr. President? Nakakahuli po ba tayo kahit na ilang kilong galunggong lang sa West Philippine Sea? Bumababa po ba ang presyo ng bilihin ng dahil sa patutsadahan na ito? Ito po ba'y makakatulong sa atin? Kagaya po ng pinost ko kanina, yung po bang nasusunog na gusali? Para mapatay mo yon, sasabuyan mo ba ng gasolina? O bobombahin mo ng tubig na malamig, Mr. President? Ito lamang po ang pinakapunto rito eh. Mr. President, wala po akong ginagawa para depensahan ang China. Ang ginagawa ko po para magkaisa tayo, hanapin natin ang talagang paraan, paano natin lalong palakasin ang paninindigan na to at magsimula tayo. Sana po maitala natin sa lalong madaling panahon yung mapa ng West Philippine Sea at magkaisa tayo ngayon. Ipilit natin yun. Pero kung wala pa po yun, yun nga po, puro ang tinatawag po natin ay megaphone diplomacy na hindi po nakakatulong kahit paano natin kwentahin, Mr. President. Maraming salamat po, Mr. President, at maraming salamat sa inyong panahon, good Senator. At sana'y sa mga susunod pang panahon ay makapiling natin ang mga ilang taong binanggit sa kapulungan ito para magkaroon po tayo ng kahit na seminar lang. Lalo po nating mapag-aralan kung saan tayo nang gagaling sa lahat ng panig, Mr. President. Thank you.